Mga Mars, good afternoon na pala dito sa Slovakia. Nag-prepare ako ng aming pamukpukan ba. Maganda ang weather, lumabas si haring araw. Maglagay ako ng fertilizer. Yung coffee at saka eggshells, ihalo ko sa lupa. Magpapatulong ako kay Philip as usual. Hindi pumasok today dahil sa diarrhea niya. Sana, tawag ko titos, titas. Okay, change. Prosim dyan. Bigay pomóc kay mami. Pomóc. Prosim. I got my car. Ano, prepare din siya ng mga toys niya ba? Wala pang coffee dito. Pinakita niya pala sa inyo yung nasugatan niyang daliri. Siya titas? Ayan, nasugatan siya. Kasi yung sharpener, ginalaw pala niya. Siguro niluglog niya yung finger doon. Ayan, nasugatan. Maliit lang naman ng sugat. Iyak siya ng iyak eh. Ayan, okay na siya. Kunti lang ito, ang coffee. Ihalo ko dito tapos mas marami ang eggshells. What is that? Coffee? Aha. Why? For the soil, von ko. And coffee is like Pokemon. Aha. Dito ko pinapatuyo sa orchids. Mommy, Prosim. when we can build eggshells? Tam, von ko. Nagtanong siya kung saan daw namin bumubin ito. Ano naman dyan sa puso Well, ninyo? Mommy. Pinag-review na, Philip ko. Gusto pa naman niya yung pumunta sa park. Nakiusap lang ako sa kanya na gawin muna namin ito. Saglit lang naman po. Aha, it's coffee chest. Ano, coffee. And Sige Mommy, na. why you gonna do? Mommy, Ang dami mong tanong. Mommy, that's touchy. Oo, sige na. Durugin mo. Tato. Come on. Smash. The eggs? Parang hindi na niya magalaw yung finger niya eh. Kung sa Bisaya pa ba, ing-ingan o sa humali. Malalaki man, dudong, oy. Sige. This is so chesky. To, mali oh. Nizet. Ouch. Ihalo ko lang naman to sa soil eh. What is this? Coffee. I guess to smell ground coffee. What? Ginagay. Oh, wala na tayong oras, Philip. Ay, nabutas man itong cellophane. Uy. I-mix ko lang to sa nabungkal ko na dito na lupa ba. Para maabutan to ng isang linggo. Then makasuk na dito sa lupa. Baka uulan to. Magsuot lang ako ng mahiwagang maruming gloves. Yung last week, binungkal ko. Ayun oh. Nag-dry na naman. Binungkal ko ulit. Then tinanggal ko na naman ulit ng mga damo. Kasi may mga tumutubo na ba. Ilagay ko lang to para bukas may itlog na ditong tumutubo. I-scattered ko na lang to. Tapos ganyan. Mas maganda tong compost sana ba. Kasi hindi ko pa alam kung saan ako maglagay eh. Ito lang ang naisipan ko eh. Nako, kapag ang manok dito makapasok. Kalkalin to nila ba? Baka akalain ng mga manok. Pagkain nila to. May mga manok dito na pumapasok. Diyan sa kabilang kapitbahay namin. Tamang-tama pala yung naipon ko. Anyway, nag-try lang naman ako nito. Malalaman natin to kapag makatanim na ako dito ng vegetables. Vegetables? Ano? What is vegetables? Gulay, good! You don't know what is gulay? Utay. Utan? Okay na siguro yan. Thank you Lord, nandito na kami sa park. Yan na si Philip, naghubad na siya ng kanyang packbag. Nandyan yung mga monster truck at cars niya. Then dito, may nilagay din ako dito. Monster truck, maglaro kami. Si Kuya Alex, nag-school pa man. Wala man siyang kalaro, kawawa naman tong batang to. Rosin, Philip, okay go na. Tinitignan pa niya yung kanyang kindergarten. Wala na oy, nag-sleep na sila. Dinala niya yung pinakamaliit na car. Galing yan sa Kinder Eggs. O yan din, di ba 3? Uy, Diyos ko, ang liit. Hindi na halos Ay! Pero ang ganda ha, nag-jump talaga. Ang laki man ng, uy!
Sanep! Ang sombrero niya malaki pala. Daddy, welcome. Gustong-gusto kasi niya suotin yan eh. 19 degrees ha, pero malamig ang hangin. What's going to What do you want? Monster truck? Cars? Yan di ba tree? Oh! Ngayon ang gusto niya, mga monster truck na naman daw. Ginawa akong taga-video niya. Tuwang-tuwa sila nito eh. Lalo na kapag slow motion. Sinasabi ko sa kanila, bahala kayo dyan. Uy, tama na, mag-full memory na naman to. Ang phone ko. Yang statue na yan ba oh. Kapag tumitingin ako sa kanya, sobrang laki siguro ng problema niya ba. Nakayuko eh. Ano kayang ibig sabihin niyan? For me lang, ang ibig sabihin niyan, bakit mo kasi pinili Margie ang bansang Slovakia? Wala masyadong tao, tapos masyadong tahimik, walang magmaritis sa'yo. Kaya siguro nilagay yan dyan. Anyway, ito palang sinuot kong jacket kasi nilamig ako ba, lalo na kapag may hangin. Ang akala ko kasi Revels lang ang vest, hindi pa pala. Pero okay lang yan. Dito na si Philip. Ano na ang pinagagawa niya sa kanyang mga sasakyan? Churo, si Philip ko. Kawawa talaga ang bata kapag walang kalaro. Lalong-lalo na dito sa bansang Slovakia. Ang mga bata dito, nasa loob lang kung sa bahay sila. Kapag nasa school, ayan, yung paligid namin, sobra G's na parang namatayan na ng pusa. Lumabas na pala sila, Kuya Alex. Time to eat na nila. Ayan sila, oh. Ayan. Maingay, eh. Nagtakbuhan na sila. Doon sila kakain sa kindergarten. Isa lang sila ng kantin. Kasi dito sa school nila, Kuya Alex, walang kantin yan. Kuya Alex, tinawag na ni Philip si Kuya Alex niya. Ayun sila oh, nakalinya. Saka yan sila papasok. Yan. Andito naman si Philip. Siya lang isa oh. Ina, maglaro ka dyan. Pinalinya pala niya yung kanyang mga cars. Sige. One by one, Philip ko. One by Ano? First. Tak. Orange. Oh! Oh! Este. Oops! Este, Philip ko. Aha! Dobry. Este. Oh! Dobre, good job. Mommy first. Riklo. Oy. Dad. No, me. Oh, no. Put kay Mommy's turn first. Oh, and now it's your turn. Ay, napagod kami sa kakalaro namin. Ay, umupo na si Philip. Humingi siya ng kanyang snacks. Pabes kain. Hindi siya masyadong makabigkas ng Tagalog words. More on Slovak siya. No. Diyos ko, magpa-cute lagi dayon ka, oy. Galing to sa pinsan niya. Pero tignan nyo naman dito, oh. Namakpak na ba, oh. Kaya pala binigay sa amin, eh. Dito, hindi pa sira. Dito lang ang problema, oh. Ay, oh, tama pala. One time, nilabhan ko to. Kaya siguro mas lalong namakpak. Sayang naman. $1,000! Chico, nandito na po kami sa bahay. Pagsabihan ko lang to si Philip na magluto lang muna ako. Gusto kasi niya matulog na katabi ako. Philip ko, put ka. I need to cook the jedlo. Dobre? Ano, I'll come here when I'm hotovo. Dobre? In 8 hours, just one. 10 minut. Dobre? That's no one. Okay, 5 minut. Yes. Okay, dobre? Magluto lang ako ng patatas ba para kay Vladimir. Anyway, nakaluto na ako ng rice. Pero nag-rice na siya kahapon. Baka kasi magreklamo na naman si Vladimir ba. Ayaw pa naman niya yung everyday pabalik-balik. Nakapagluto din ako ng sinabawang manok ba. Nandito man ata sa ref. Pero kakainin to ni Vladimir mamayang gabi.
Heto, niluto ko kahapon. Ayan oh, mga gulay. Pero may imbutido ako dito na kailangang ubusin to ni Vladimir. Kahapon to ulam niya. Din siya pa rin ang mag-ubos nito. 4 na piraso lang ang naiwan. Sabi ni Vladimir na may similarity sila na pagkain. Mga Slovak. Pero iba lang daw yung ginamit. Second time niyang matry ang imbutido. Ang sabi niya sa akin, masarap daw. Pasok sa banga yung imbutido. Luto lang ako nito, mga 2 lang sigurong piraso. Ang nilagang manok, pang partner lang talaga yan sa rice. Magluto din pala ako ng gulay. Mamaya. Ito na may para sa akin. Ang chicken na nilaga ko kagabi ba, parang nangamoy. Dito siguro ba Ito kasi nilutuan ko ng sabaw, tapos hindi ko hinugasan. Ano ba yan? Nagdinamak si Margie. Hindi ko pala ito nahugasan. Sana makatulog si Philip doon ba? Kasi mag-isa lang siya. Kailangan ko pang magluto para kay Vladimir. At 2:30 or 2:40, darating na yun. Hindi pa ako nakapagluto ng kanyang pagkain na lunch ba? Yung imbutido, iprito ko lang yun. Bakit 4 na lang to? Ang alam ko, kagabi marami to eh. Binaon ni Vladimir. Ipaubos ko sa kanya. Baka magreklamo na naman siya. Ito yung kinain ko everyday. Minsan magreklamo siya ba na, ano ba yan? Pabalik-balik na lang pagkain ko. Alam nga naman, itapon ko yan. Walang kakain yan. Life update na may gallstones and gallbladder polyps. Last vlog ko pala, nagkamali ako doon. Yung result na nabasa ko galing sa sonography, hindi pala yun chronic cholestasis, kundi gallbladder polyps. First of all, thank you Lord, natanggal ang aking gallstones dahil dito sa nainom kong herbal. Yung dito may upload ako kung ano yung ginawa ko. Sa nararamdaman ko, noong may gallstones pa ako, masakit yung dito mismo sa abdomen. Na-feel ko talaga parang sinusunog. May kirot yung gallbladder ko. Pinigat ng tudo ba sa sobrang sakit. Hindi ako basta-basta makakain ng kahit anong pagkain. Limit lang yung pagkain ko, lalong-lalo na sa pork. Chocolate makakain ako pero may limit lang din. Coffee, yung mga may caffeine, bawal yun. Dati hindi ako makakain ng pineapple, yung mga citrus. Grabe, sobrang sakit nun. Ito na pala yung mga documents na galing sa doktor. I-switch off ko lang itong exhaust fan namin. Mainay. Nandito lahat. Ito yung dadalhin ko sa surgery. Then may ipapakita ako dito sa inyo. Yung nakalagay dito. Anyway, naka-arrange na to. In-arrange to ni Vladimir. Tapos may isang papel dito na nakalagay kung kailan ang petsa ng aking confine and date of surgery. March 26, kailangan ma-hospitalize na ako. So, March 27, dapat ang aking surgery. Tumawag ang taga-hospital, pinakancel nila yon, so hindi na matuloy. Move to March 31st. At sabi ni Vladimir, may tendency pa daw na i-cancel na naman nila ulit. Dahil kay brother-in-law, pareho kami na may gallbladder polyps. Sa kanya, mas worse yun. Bladder polyps niya, nag-grow talaga. Emergency sa kanya last year. Naoperahan siya. Ngayon naman ang sa akin. Anyway, dito tayo magbariti sa kusina dahil marami pa akong gagawin. Gallbladder polyps tayo. Same lang din ng sintomas. Pero kapag sumasakit ito, hindi madala ng aking gamot. Ito, pakita ko sa inyo. Ito siya, parang Cremil Ace ito. Hindi madala nito sa isang piraso, kundi 3. Non-stop pa rin ang sakit. Ito yung niresita galing sa doktor. At ito lang mismo ang makapag-stop sa aking gallbladder polyps. Ang bawal nito, the same pa rin sa gallstones. Ang akala ko, hindi na ako operahan.
Hindi ako makapaniwala noong sinabi na doon sa sonography na wala kang gallstones. So meaning to say, na-remove na pala. Bumalik kami sa doktor para malaman ko kung tuloy ba talaga ang surgery or hindi. Na-explain ng doktor sa akin, ang problema lang, makapagsalita siya ng English, pero may limit ba? Yung iba, hindi talaga niya ma-explain ng maigi sa akin. So, na-explain niya kay Vladimir. Then, si Vladimir naman mag-translate sa akin, pero yung importanteng details lang ba? Sabi pa niya, wala na yung gallstones mo, pero may gallbladder polyps ka. 3 millimeters na. So, required talaga ng surgery. Tanong ako sa kanya, kailangan ba talaga yun? Baka pwede gamot? Sabi niya, hindi. Otherwise, kapag lumalaki na daw yung polyps, may tendency na magiging cancer. Mag-ingat lang daw ako sa mga dapat kong kakainin habang malayo pa yung surgery ko. Siyempre, kinabahan ako dahil hindi ako nag-expect. Then tinanong pa ako ng doktor, takot ka ba? Siyempre naman, first time ko to. Iniiwasan ko pa naman na magkaroon ng mga surgery. Takot nga ako eh. Then ang surgery ko pala sa Trinava. Kung may mga naramdaman na kayo, lalong-lalo na dito sa gitna, huwag na kayong mag-isip na ulcer yan or whatsoever. Pumunta na kayo ng doktor at ipa-check ninyo. Nakapag-check up pala ako once doon kay Dr. Jagan. Wala siyang ibang ginawa kundi pinupush-push lang niya dito. Kaya yun, hindi na ako nagpa-check up ulit ng ibang doktor. May trauma na ako na nagiging useless, nagbayad pa naman ako. Dapat daw kumain ako. Kaya dapat magpa-check up kayo sa matitinong doktor. Babala na ito sa lahat. Kung may mga naramdaman na kayo sa katawan ninyo, huwag nyo nang patagalin pa. Baka lumala yan. Ang gallbladder polyps pala, may tendency daw ang cause niyan is yung sa gallstones. Kaya daw yung wall namamaga. Ayon sa aking research, hindi ako na-satisfied nung sinabi ng doktor sa akin. Yung na-research ko, inflammation, at saka yung excess cholesterol. In short, sa pagkain talaga. Please, pray for me na maging successful yung aking surgery.